Hi and hello once again mga ka-TH. Nandito naman ulit tayo sa panibago nating vlog. So this time, kape muna tayo. Okay. Kasi nagkakape ako ngayon. Actually, yung ginagawa ko ay ito. Oh, tingnan nyo. Yan. Yan. At sandamakmak na okay. Balik natin sa ating pagmumuka. Okay, so guys, bakit guys? Ka-TH, di ba? Yung tawag ko sa inyo. Okay, ka-TH. Okay, mga ka-TH, nandito tayo muli sa another vlog, and this time, ang tututukan nating pag-uusapan ay ang tungkol sa pag-online selling. Paano ako naging online seller? Paano ako kumikita dito? Paano yung delivery ko, paano ako kumikita sa pag-online selling. Okay, pag-usapan muna natin yung capital, kumbaga yung ating puhunan sa ating negosyong ito. At saan ako kumuha nito, paano? Okay, una sa lahat, wala po akong kapital, mga ka-TH. Yun po yung katotohanan doon. Kasi aksidente lang po yung pagiging online seller ko. Nag-umpisa kasi ang lahat ng to dahil sa isang mosquito, ano bang tawag doon? Nag-umpisa ako sa isang mosquito lamp. Una kasi, problema ko talaga is yung napakaraming lamok dito sa aming lugar. As you can see, napakamapuno, napakamakahoy talaga ng aming lugar. So, hindi malayo talaga na napakaraming lamok. So, to the point na pagpapasok ka sa loob ng bahay na yan, mapupuwing ka talaga sa sobrang dami ng lamok. Kaya, naghanap ako ng paraan. Ano bang dapat na gawin? Alangan namang nakakulambo kami palagi, di ba? Or di kaya ay nakakaton. Hindi naman maganda yun sa ating katawan na palagi tayong sumisinghot ng kanilang mga chemical na usok, di ba? So, nag-search ako sa internet at nakita ko nga yung mosquito lamp. So, yun, bumili ako ng isa. And then, nakita ko na, effective siya sa aming bahay. So, pagpasok ko, wala, hindi na ako napupuwing. So, ibig sabihin, effective pala itong mosquito lamp na ito. So, sabi kong ganon, i-offer ko siya sa aking mga co-teachers sa school. So, nag-chat akong ganon sa aming group chat. So, sa pag-chat ko, 10 agad sila na bumili. So, yun, doon nagsimula. So, una, syempre, kumuha ako ng 10 mosquito lamp na ito, and then pinatungan ko lang siya ng 50 pesos per lamp. So, magkano din yun? 500 din yun, di ba? So, tuwang-tuwa talaga ako sa kinita ko yun. So, hanggang sa, sabi kong ganon, pwede siguro na i-post ko ito sa Facebook. So, pinost ko siya sa Facebook. At alam nyo ba, mga ka-TH, na naka 55 to 70 na mosquito lamp ako na ano ba to? Na-order sa akin ng aking mga customer. At doon nag-umpisa ang lahat. So, na-satisfied ako, natuwa ako sa nangyari. So, kinarir ko na siya. Ngayon, sabi kong ganun, magkano kaya ang maaari kong maging capital o puhunan sa aking pag-online selling? So, syempre, research muna ako. And then, nakita ko na may isang YouTuber na nag-a-advise tungkol sa mga business. Sabi niyang ganun, may trabaho ka ba? Check, meron akong trabaho. May sideline ka ba? X, syempre wala akong sideline. And of course, tayong mga teachers, yung ibang mga teachers, syempre hindi nabuo ang sahod niyan. So, ang sabi ng YouTuber na yon, mas maganda daw na kapag may trabaho ka, may sideline ka pa. Pero ang problema ko, government employee ako.
yung aking time, ultimo Sabado at Linggo kapag kinakailangan kami, hindi sa akin yung time ko. Kumbaga ay hindi sapat yung time ko. Kung magbi-business ako, anong business yung papasukin ko? So yun na nga yung nakita ko na mag-o-online selling ako. Anong nakita kong beauty dito as a government employee na teacher pa ako, ang dami namin ginagawa sa school, paano ko na pagsasabay ang lahat-lahat ng to? So, yun lang, nagpo-post ako, matutulog, and then the following morning, pagising ko, may nagchat-chat na sa akin, o di kaya may nagko-comment na doon sa aking pinost online, na nag-o-order sila, ganun. Sabi kong ganun, ay, napakaganda pala nito. Kasi kahit natutulog ako, yung aking business, kumikita pa rin. Hindi ako nagsisales stock, hindi ako nagbabahay-bahay para i-offer itong aking paninda. So yun, kinarir ko na nga ang pagiging online seller ko. Hanggang sa marami na akong customer na naghahanap ng mga pambahay na mga kagamitan, like yung mga sandok, mga kaldero, mga kulambo, ganun. So, nag-isip ako ngayon, saan ako kukuha ng mga ganitong klaseng items? Nako. So, opportunity na to sa akin. Meron na akong mga customers. So, ang kulang ko na lang is supplier. Yun. Siyempre, naghanap naman ng lola mo ng supplier. At hindi rin naman tayo binigo ng Panginoon na makatagpo tayo ng isang supplier na super bait at napaka maintindihin, super generous pa nila. Super supportive talaga sila sa kanilang mga online resellers. Okay? Kasi reseller na din ako. Actually kasi, nandito ako sa probinsya. Bali, nag-order sila ng napakadami at itong napakadaming items na ito, yun naman yung ipinapabenta nila sa aming mga reseller. So, doon na nag-umpisa yung pagiging online seller ko na career. At the same time, hindi naiistorbo ang aking pagiging teacher dahil priority ko pa rin ang pagiging teacher ko. Of course, mahal ko ang aking trabaho. Okay? Pero syempre, aside from that, nagkakaroon pa din ako ng interest sa iba pang bagay kasi para bang naghahanap ako ng other source of income na hindi maiistorbo yung aking pangunahing trabaho, yung pangunahing pinagkukunan in which yung pagiging teacher ko nga. So yun, kahit tulog ka, as long as nakapag-post ka, kasi minsan nga nagpo-post ako alas 12, para maganda yung signal. Kasi number one din na kailangan natin is yung signal, yung internet natin ay malakas ba. So, nakita ko na tuwing gabi o madaling araw, doon may malakas na signal. Excuse me po. Okay. Yun na nga. Nagpo-post ako ng madaling araw and then the following day, pag matutulog na ako, meron na akong nag-o-order agad. Okay? Napakasaya talaga. As in, exciting talaga ng another job or another sideline na ito na napili ko talaga, promise. Okay, sabi ko kanina wala po akong kapital. Paano nangyari yon? Okay, syempre sa pag-online selling, ano ba yung ino-offer natin sa ating mga customers? Hindi ba picture? Okay, wala naman tayong kapital o kapital na dapat bilhin agad natin yung gamit na yon para maibenta natin siya, di ba? Okay, yun yung kagandahan nitong pinasok ko na ito. Kasi, nagpo-post ako, nag-o-offer ako ng mga items in which wala pa akong pera na nailalabas. Okay? Siyempre, as government employee tayo, Saturday and Sunday lang yung ating free time, mas pinili ko na every Sunday ako magde-deliver. That's why makinig kayo mga customers ha. Every Sunday lang po ako nagde-deliver kasi nga priority ko yung pagtuturo natin. Okay? So, every Sunday tayo nagde-deliver
At yun naman yung time na talagang ibinubuhos ko yung aking pagiging businesswoman. Doon, naglilista ako in the morning kung ano yung mga order sa akin ng aking mga customers, at i-order ko naman yun sa aking supplier, and then after lunch kinukuha ko yun doon, and then delivery time. Okay, so walang problema, nagabihin ako sa aking pagde-deliver kasi dito lang naman kami sa aming bayan. Maliit lang naman yung bayan namin. Pwera na lang kapag malayo yung barangay o baryo na aming pagde-deliveran. Yun yung medyo problema, pero okay lang kasi may sasakyan. Nako, speaking of sasakyan, hindi naman agad-agad nagkaroon kami ng sasakyan. Mahabang kwento din itong sasakyan na ito. Okay, so napag-usapan na rin lang yung sasakyan. Okay, short story lang. Yung sasakyan na ito na aming ginagamit sa aking pag-online selling sa pagde-deliver ko, ito yung sasakyan ng aking co-teacher. Shoutouts po sa iyo, Ma'am Jenny. Thank you very much sa iyong pag-o-offer sa akin ng owner type jeep mo. Napakaganda talaga, napaka-convenient talaga, at eto na pagkakakitaan ko pa. So, wala talaga akong balak na kumuha ng sasakyan, pero sabi ni ma'am, sa akin daw niya unang i-offer. So, napag-isipan ko na kapag hindi ko siya talagang sinadya, hanggang kailan kami mangangarap na lang na magkaroon ng sasakyan. Napakalalaki pa naman ng aking mga anak. Hindi na kami pwede sa iisang motor na lang. So, meron kaming 2 motor. Meron kaming 3 anak. Yung 2 nag-aaral na. Malalaki sila. Hindi ko na kaya sa isang motor. Mas malaki pa kasi sa akin yung aking panganay at napakabigat pa. Ganon din yung aking pangalawang anak. So, nag-decide na talaga kaming mag-asawa na kunin ko na lang yung sasakyan. At nung nakuha na nga namin, napag-isipan ko din na nung nakapasok na nga ako sa pag-online selling, na why not gamitin ko ang sasakyan na yun. Kasi nung una, nag-online selling ako, pero yung ginagamit kong pang-deliver, yung motor ko. Marunong kasi akong magmotor. Yun yung advantage naman na kapag marunong kang magmotor. Nagbumotor ako from city to mga bahay-bahay ng aking mga customers. So, from nagmomotor ako hanggang sa parang napakadami na yata, hindi ko nakakayanin pa yung mga items na ino-order sa akin. Lamesa, cabinet, ganun. Parang hindi ko nakakayanin na i-motor pa yung mga items na yon. Hanggang napapayag kong aking asawa. Kaya Sunday lang din kasi nagtatrabaho siya from Monday to Saturday. Ang off niya is Sunday lang. So, nag-meet yung aming time. So, every Sunday lang ako nagde-deliver kasi yung aking asawa ay every Sunday lang din pwedeng makapag-drive sa akin. Yun naman yung hindi ko alam, ang mag-drive ng aming ano ba ito? Munting sasakyan. Yun. Naging okay na. May sasakyan na ako. Meron na akong linya ng trabaho. Wala pang kapital o puhunan na agad-agad ay kailangan kong ilabas mula sa aking bulsa. At maglalabas lang ako syempre ng pera kapag delivery time na, delivery day na, every Sunday na yon. So, ito total ko na lahat kung magkano yung aking mga order, and then yun na, tsaka pa lang ako magbabayad sa aking supplier. And then, pagkahapon, i-deliver ko na ito, pera na siya agad. Balik ka agad ang aking pera na pinuhunan. At ang maganda pa dito, hindi po ako nagpapautang. Kasi number 1 rule. Yes, number 1 rule po yun kapag nag-uumpisa ka pa lang. Siyempre, maliit pa lang ako. Hindi pa tayo ganun kalaki na marami na akong pondong pera para pwede na akong makapagpautang. So, sorry po sa mga gustong umutang na hindi ko
po pinapautang dahil nga ang aking puhunan ay napakaliit pa lamang. So, yun yung reason kung bakit unti-unti ay nagiging weekly na ang aking pagiging online seller. Kasi yung pera mabilis lang siya eh. Bibilin ko yung item and then pagkahapon, pagkagabi, nabalik na kaagad sa akin yung aking kapital and then meron na akong tubo. Okay? Maliit lang po yung tubo ko. 50 pesos to 100 pesos. Depende din naman po sa item yun. Okay? Alam po yan ng mga negosyante. Hindi ko na po kailangan pang isa-isahin. Okay? So, yung pagiging online seller ko ay aksidente lang po, pero eto naging source of income ko din siya, kumbaga. Kasi nga nung sa isang video ko, kung meron, nasabi ko doon na kapag naglo-loan nga yung mga teacher, halimbawa nakapag-loan ng 5,000 dito sa pag-online selling ko, mababawi ko po yun. Times 2 siya. Actually every week ay nakakakita ako ng mababa po yung 2,000. Kumbaga, minimum po pong kinikita 2,000 kapag mahina, lalo na ngayong mga February, March na ito. Ewan ko lang ngayong April. So, medyo 2,000 and then nung December, kalakasan nun, nakakakita tayo mga 10K, ganun. So, nakakatuwa, diba? Pero syempre, kahit ganun kalaki yung ating kinikita, meron pa rin naman tayong mga pinagkakagastusan. Kaya hindi pa rin makikita sa buhay ko ngayon na mayaman ako. Siyempre ba naman, magkano lang ba naman yung aking kapital para yumaman na agad ako. So, at least lang, nakakatulong po yung pag-online selling sa buhay ko. Nakakatulong po yung pag-online selling para mapagaan ko yung aking financial na status. Yun po yung mahalaga doon. At meron akong co-teacher one time na nagtanong sa akin, "Ma'am, gusto ko ring maging katulad mo. Gusto kong mag-online selling. Pero ibang, ibang produkto naman yung gusto kong i-sell." So, sabi ko, ano ba yung produkto mo? So, sinabi nga niya na yung isda about bangus. Marinated yata yun. Okay, marinated. So, okay yun. Kasi, wala pa ngang gaanong nagbebenta ng ganong produkto sa aming bayan. So, approve ako doon. And then, ang sabi niya sa akin, kaso lang ma'am, nahihiya ako eh. Lalo na't dalaga pa siya. Ang number 1 po, kung gusto mong maging successful online seller ka, dapat hindi ka mahiyain. Okay? Dahil ang pagiging madiskarte at ang pagiging successful, yung hiya-hiya na yan, dapat winawala yan sa kaisipan natin. Okay? Huwag tayo mahihiya. Kahit pa sabing dalaga tayo, maganda tayo, sexy tayo, hindi yun dapat ikinakahiya. Dapat magiging proud ka pa nga dahil at your age, sa isang babaeng katulad mo, napakaganda, business-minded ka pa, aba, maraming lalong lalaking maghahabol sa'yo. Diba? Kasi dalaga pa siya eh. Alam mo yan kung sino ka, shout out sa'yo. Okay. So, ipagpatuloy natin ito, girl, ha? Kahit pa sabihin nila na, oh, ano ba yan si ma'am? Teacher ka na nga, may sweldo ka na nga. Bakit, nagsa-sideline ka pa? Kinukumpetensya mo pa yung iba. Eh, may sweldo ka na. People of the Philippines, una po sa lahat, hindi po ninyo alam kung ano po ang status ng buhay naming mga teacher. Okay po? Kaya, para-paraan na lang kaming mga teacher kung papaano kami makakasurvive. Ako, sana masurvive ko nga ito hanggang 5 years. 3 to 5 years. Sana nga po. Yun yung ipinapanalangin ko lang. And sa aking mga customers dyan, sa aking mga buyers dyan, umasa po kayo na ako po ay maglilingkod sa inyo every Sunday at sa abot ng aking makakaya kapag magchat-chat kayo ay
sisikapin ko pong magre-reply agad ako upang sa ganon ay hindi kayo mainip, hindi nyo ako pagagalitan. Pero pagka hindi agad-agad ako nakakapag-reply, ibig sabihin ay busy ako sa aking mga gawaing pampaaralan. Ayan. So, yun lang. Meron tayo kasing trabaho, pero pinagsisikapan ko talaga na kayo ay aking mapaglingkuran, ma-replyan isa-isa. Okay? Kahit napakatagal kong mag-reply, basta't ako ay magre-reply sa inyo. Kahit anong mangyari. Okay po? Okay, yan. So, sa mga teachers dyan na gustong mag-online selling, pumasok sa ganitong klase ng negosyo, huwag kayong mahihiya kasi marangal din namang trabaho ito at hindi po maiistorbo yung ating trabaho. Magsikapan lang po natin na maibalanse natin ang ating time para nang sa ganun ay mabigyan natin ng kaukulang oras yung bawat isa, lalong-lalo na yung ating trabahong sinumpaan. Hindi pwedeng kalimutan at hindi pwedeng unahin yung ibang bagay. Unahin natin ang ating pagtuturo. Okay? Pero, sa estado ng ating pamumuhay ngayon, lalong-lalo ng pandemic na ngayon, dapat ay magiging madiskarte po tayo para mapunan yung ating mga salary loans na nawala sa atin. Okay? So, inuulit-ulit ko yun palagi, pero nakakatulong yun talaga para gumaan-gaan naman yung ating buhay. Okay? So, ako po yung kasi yung tao na kahit hindi mayaman, basta't maganda lang ang kalusugan, daig pa natin yung mayaman. So, kung ano man yung kinikita ko sa pag-online selling ko, sapat lang yon at masaya na ako doon dahil kontentong-kontento na po ako sa ganong klase ng buhay. Hindi nagugutom, hindi ka kumbaga hindi ka na mamumroblema kung saan ka kukuha ng pambili mo ng diaper, panggata sa anak mo, mga ganong tipo ng bagay. Okay? So, sa mga teachers dyan na medyo nag-aalanganin pa, wag kayong mahihiya kasi kapag nahihiya kayo, sino ba ang maghihirap? Diba? Maging praktikal lang tayo. Wag talaga tayong padadala sa sinasabi ng iba na teacher na tayo, dapat ay ito na lang yung ating dapat na pagtuunan ng pansin. Hindi po ganun. Hindi po tayo nakikipagkompetensya sa kanila, hindi po tayo umaapak, hindi natin inaapakan yung karapatan ng pantao ng iba. Okay? Hindi po natin sila inaano. Yun po yung mahalaga doon eh. Wala tayong inaapakang tao dito sa ating ginagawa. Okay? So, basta't laging tatandaan mga ka-TH, kung daig ng maagap ang masikap, mas daig sila ng isang trying hard. So, yun lang mga ka-TH. Hanggang sa next video natin. Salamat! Sa uulitin, please po, huwag pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking channel. Tulungan nyo po akong mag-grow yung aking channel kasi po ang channel na ito ay hindi po sa akin lamang kundi para po sa aking mga mahal sa buhay na nangangailangan po. Yun po yung pinaka main goal ko bakit ako nag-YouTube. Yun po. So, one time, bibigay ko po sa inyo ang reason bakit talaga ako ay nag-YouTube. So, for the meantime, paki-click ang notification bell para po kayo ay updated sa aking mga latest vlog. Good vibes lang tayo. Salamat sa inyong lahat. And goodbye mga ka-TH. Thank you!